Nga among kasing-kasing una-una itulungog mahimong madinawaton sa imong pulong Ginoo. Nga kung amo kini madawat kini mahimo nga pagdasig, kung kani makadasig Ginoo, o kung pagpadlong kani Ginoo kami pod mamati, maminaw ug magbabago niini. Lord, among gipaubugos among kaugalingon diha kanimo, among giila Ginoong Dios nga wala gid kami mahimo kung wala ka. Among gipangayo imong balang espiritu nga magapanlihok kanamo karon sa among pagsimba diha kanimo. Dawata tanang dungog tanang himaya, ikaw lang takos nga modawat sa tanan. Kaning tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, maayong hapon. Manlingkod sa tay, pahiluna nato ang atong mga kaugalingon. Okay, praise God. So medyo daghan pa mga bangko diri sa tubangan, no? Pwede pa mo diri. Daghan pa bangko available. So mugid din, no? Basta ulan gani. Daghan yun ang siguro lagi kaya Kristohanon lagi kita magpuno ang kaayag ug asin sa kalibutan. Maong pag-ulan, ang asin gatago kay basing mahilis, ano? Pero dapat unta ang kahayag na portion ng atong dawaton nga pagting ulan, kita ang kahayag ng undang ang ulan mo nang simba gyapon ta. Ang sunod kung may ulan, simba gyapon ta. Tungod kay wala man niingon si Lord nga simbaha ko ninyo kung nindot ang panahon, no? Sa tanang panahon magsimba ta. Na ako'y dako kayo nga kalipay, nga ako'y nakita, taon-taon ni nawala, taon-taon nga wala na ako napunta. Karon ni balik na nahumana ang thesis defended mga itong last na ako nakita. So please, welcome back si Coach. Naman din sila, no? Sila Joel, sila Mike. Thank you kayo, thank you for coming back. Sorry ang taon niya, no? Sorry ang taon niya. And then, ako, naigwapo sa loyo. Si Sir Brian. Welcome back. At taon pa ang uban, no? Isa pa ba ang uban nga wala ang bago lang nakabalik? Si Anay first timer. Welcome! Welcome to Blessed Hope. Okay, welcome. Yung muaning nga yung simbahan, samtang layo ka sa imong simbahan. Alright, napabay, wala na ako na welcome. Welcome di Pastor Daniel Erenzo. Naanapod siya. Naanapod siya. And then, nalipay po ko, nakita na ako na si, nalahin na lagi mo, idol, ganyan ni si Jimboy. Dili lang sa basketball, kundi apil sa color sa buhok. Welcome back, Ivan. Okay. So, dili ko maglangan because there will be more parts of our program. But, welcome sa Tanang Blessed Hope Onliners na sa lain-laing lugar sa kalibutan. Thank you for joining us from Thailand, Vietnam, USA, even sa Hingoog, Negros, and Manila. Naapoy na sa Manila, and even sa Europe. Welcome, thank you kayo for joining us today. So, na-timing yun, nga ulan-ulan, orang apil ang langit nagsubok. So, there will be an announcement that I will make, and I hope kitang tanan makasabot, ani, no? I will be giving the mic karon after this Pastora Donna. She will be giving a testimony. And ako na lang mag-una o inform sa inyo, no? This Sunday is the last Sunday ni Pastora Donna and Pastor Clyde. There is a church. Well, mag-iniyihi o iniyihi. No? This will be their last Sunday as official nga serve with us. Because God is calling them to a different ministry. So di man kinatupugan, basta puluhaton ni Lord, di kinatanapugnan. So, I know, ang uban sa ato, medyo na maluyahan because they have been a part of us. Nahimo silang kabahin sa ato, nakauban nato sila. But I believe nga magkita-kita rin magigyapon ta, no? Sa mga activities nato sa church, sa ministry, kung magkita ta, wag na mga Thanksgiving sa main, naan sila dito. And siguro sa Thanksgiving po na to, may invite talaga po na to ni sila, makabisita ni sila. No?
And even kung awayon sila dito sa ilang mga membro, pwede man sila mo na-agree sa inana. But, so, this will be the last Sunday that they will be officially serving here sa Blessed Hope. So, without further ado, tagaan ako og time for her testimony. No? Kay dili ako ang magwali karon. I will be giving this opportunity to Pastor Klein for his last message para sa ato diri, no, before siya mo dalo ni Lord dito sa lahi nga ministry. So before the message, maminaw ta sa testimony ni Pastora Donna Escobar. Papakan nato ang atong Ginoo. May hapon sa tanan. Ganina pa lang yung pag-worship kay na-emotional na ko kay namurag lalas na ni nga madunggan ako ni kaning gusto kay nga speaker, gusto kay nga tingin na tidali. Kanina namin tama worship team, galumba kanong praise ka Lord. Kana emotional ko ba kanapin ko sa kong dalas na ni nga Sunday doon mo nang kumawala. Pero kana every week ba nga madunggan ako na napag yung mga bata nga, kanabi mo wala ka ba ng mga bata kay ate, naglumba, naghang, inana, yan na isa nga, nagatawag lang siya, isang yan na. Ay, kabalan na siguro ng ibang bata. Nagka-bless kayo ko sa heart yun sa damilang, and actually, share, nagiging siya testimony, ayun ang testimony siya, but at the same time, pasalamat ko na ako sa inyong life bitaw, for the past 4 years, nakipartner ko sa inyo sa ministry and part po na share ninyo inyong life at kung life kay mo siguro nung kabalog yun sa kong story and one thing lang yun nga ako ang pasalamatan kay Lord kay mo niya kong first ever yun nga volunteer o niya dapat 6 months taman ang volunteer sa May yun abot ko 4 years sa Damilag so ang uban volunteer sa Damilag nakawala for the 6 months dahil ang uban po ng mga house churches 6 months so sila tama so laban din kayo kung 4 years din at even po itong sa inyo Pastor Klein and thank you kayo sa inyong life and blessed kayo po ito nga ma-witness bitaw nga isa yun ni sa dili yun na po malimtan bitaw especially sa Damilag kay during wala kayo na shiran ani no or even sa inyo na duulan ako nga during atong pagsakit na ako kay diba pagka sa wala nakabalo katong pag-cancer na ako pila ko ka months na wala gyud pagsaka sa Damilag and ang isa ni tagbo sa ko pagbalik na ko sa Damilag kay nakita na ko kung pangalan sa praying healing for Donna and na-appreciate kay dapat ko dili ko live ugod ko kay dili ko vocal ka nagkita mo dili kay na but gak-appreciate gyud ako yung life and kato pa lang daan kay part kana pa lang testimony because ako nga part mo yun sa akong healing because isa mo sa mga nagtabang o nitabang o kayo pag-pray sa akong healing and thank you guys sa inyo guys and pasalamatan kayo sa inyong life and also sa mga kinabuhi ninyo sa matag-usap yung kinabuhi especially yun, ang isa sa akong ginapuntan salamat ko kay before ko nihawan ako igagaw na kabalik sa Ivan kaya wala ko na pray nga Lord wala ko sa Ivan ingana and wala akong design muna mo ang representative sa Escobar diri sa Damilag ako ang representative sa main si Ivan gid akong gakoptan nga representative sa Escobar family no nga one day makasimba sila ban promise ako ikaw gid din makasimba pa daw family kay mo pa akong project Exodus sa Escobar na side sa main and happy kayo kung naila mo and sa kinabuhi pod ni dalion lang ako ni especially kang wala si Kuya si Coach Elson no si Pastor Elson nga isa sa life ni Kuya Elson gyud nga akong gatanawon nga walay imposible bitaw especially kay medyo same gyud sila og kaagi sa akong papa to the point nga nakasala akong papa kay medyo dili kayo butan gid akong papa butan siya kay dili kayo nga nakasala na siya sa Cagayan nakadunggab siya sa Cagayan diri na siya nagtago nagtagpo sila before pa ni Christian si Kuya Elson nagtago pa na siya lang Ivan nga balay kay gibangita na siya sa pulis sa ayaw magsabas akong papa nga ako ni share sa nagtago na siya diri sa Damilag kay kanang prisono na siya so nagtagpo sila ni Kuya Elson adto nga time kay kanang mga bisyo-bisyo sa una si Kuya Elson na po yung naka-story sa phone na anak ko kani kuan dun di ba katong nakasalat dito sa Cagayan ganito diri sa May and kato pala nga pagdungog na ko ato kay kanang ni speak
ba nga tanawa si Coach Elson mo karon leader na sa church and wala imposible kung buhaton ako na si mong papa and kanang thank you kayo sa pag-share sa inyong life guys. Actually dagan mo din ni leaders kay dili na si Coach Elson dili na bias ako igagaw bag ka mo gini yung mga life bitaw. Dako gid nga tabang sa akong growth dinhi sa Damila, dako tabang nga kanang family sa kanang family niya po ni di ba nag-share ni ko sa akong family ni kaning mga sigis kana sila murag gusto na ko lumbaan nga escobal pud sunod sa minga puno murag ano sa pila ka percent sa Damila sigis kina family ng tanan and kana ka kadasig bitaw ang kahatag sa kuang nga kanang Lord dili day posible ba ang tibok banay nahinay nga mga lagad ya kanimo and kana mo po na ko encouragement sa matag usab bitaw dinhi nga kanang dili ta mo nag hope ug dili ta makontento nga kita lang makailang ka Lord even sa tong family bang ato nag-desire kay wala kay imposible sa ilang family how much na tuwa and kana I'm so grateful and kanang thankful kang Lord yun sa nailata mo and kanang 4 years yun sa inyo ra gyud ko kanang nalipay ko man kamo ang first ever nga family nga akong na-meet sa as volunteer bitaw and thankful kayo kay Lord sa inyong mga kasing-kasing so kana ako'y balik ta ng daw himaya. Thank you, Ms. Radona. Nabatay giandam nga video para sa ato ang announcements, Pastor Chan, wala. Okay. So, tinan ako lang ngayon. Wala hila kaya. Okay. So, for the last time, to give us his message, mo magani siya aga ng permi madali-dali na ako. Pagka nang lain ako pamina na walihi damilag. This time ako siya gitagaag time to prepare ko nga give your farewell message para sa mga kaigsuunan po sa Damila. So please help me welcome to the stage Pastor Emerald Klein Mary. Ngayong hapon, sorry guys. But isa sa akong testimony po sa Milan kay muna siya akong place of refuge kay nasuspended ko sa una kay lagi nagtinuang and na ay tao ni Luas sa ako in the person of Pastor Josh. So iyang gidala dali and fast forward ni abot yun sa point nga nag 4 years katuig. Dili po gawaingon nga nahimo ko magtinadanon sa Dios sa ilang katuig. But I know and evidence ako ang grasya sa Ginoo sa akong life. So kana no and ang sabot kay way lakay kahilak ko kay tara sakit lang siya. But mamagin ni, manawang gid ni kailangan dawaton. So kani lang no, and I don't know why ano kani ang gipadala ni Lord sa kuha. Opposite kay siya sa akong situation karon, especially kay ziki ko sa Dios. And wala gid ko ulo nga ano na ani. Pero ganina pagkakita na ako nga namali sila kay Ivan. No, ay mga kapande, katuyuan ng Ginoo, nga naman niya yung mensahe. So, short background sa akong life, no, last na din yung mensahe. So, atong burakan. Marin no, ang akong life yun, kay nani yun, double life, taon na ibago sa Diyos, fast forward, nangalagad, and karon last na mensahe, no, and I know this is the last siguro page isa ka chapter. Pero dili na rin again, especially sa Dagilan kay lupad yun. Actually, lupad yun ang Dagilan. About siguro 7th floor building.
Mega church magid ni. But siguro na ako sa likod lang ang time. And part na siguro ko sa scaffolding, no, na ako sa pag-build. And darin ako na paano na realize that ang proseso din sa Diyos kay dapat niyo siya saligan bisan di ka kasabot sa iyang tabo. So, no nino ang kailangan nato i-internalize karon nga mensahe. Busa before ta magsugod kay ignasa imong pagalingon, saligan ako ang Dios. Saligan ako ang Dios. So, open your Bibles with me in the book of Lamentations 1:16 to 17. Job 23, 8 to 9, Psalm 10, verse 1. Lamentations 1:16 to 17. Ang basahon, for these things I weep, my eyes run down with water, because far from me is a comforter, one to restore my soul. My children are desolate because the enemy has prevailed. Zion stretches out her hands. There is no one to comfort her. The Lord has commanded regarding Jacob that those around him become his adversaries. Jerusalem has become a filthy thing among them. In Job 23, 8 to 9, behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot perceive him. When he acts on the left, I cannot see him. He turns to the right, but I cannot see him. Psalm 10 verse 1, why do you stand far away, Lord? Why do you hide yourself in times of trouble? Muni siya no, ang bersikulo in Lamentations, muni ang giingon ni Jeremiah sa Diyos. Ang iyang pinakaunang paghilak, the first lament. O, kani siya mahigayon, mga igsoon, no? Jeremiah was a prophet. Young prophet, siguro pre-pre ni og edad. But in the book of Jeremiah, makita nato nga niabot sa point nga Babylon, naglupok sila. To the point nga nimo sila captive, and then to the point na gyud nga gilusot na gyud sila. Ang tanan nila pagkaon, ilan ang bayaran, ang tubig dili na libre. Ang ilang gipangtanom, dili na gyud libre. Ang ilang pagkinabuhi, delikado na. Kaya gadakpon sila permanente. And then, mo rin ang gingon ni Jeremiah sa iyang pinakaunang nahilak. Ang iyang gingon, for these things I weep, my eyes run down with water, because far from me is a comforter. No? Nabati ni Jeremiah mismo nga ang Diyos, bisan o iyan ang giplano, layo siya. Layo ang Diyos. No? Imagine na gali, no? Naay isa ka prophet, naay isa ka pastor giwali sa tong time. Close sila sa Diyos, imong pagtanaw. Namuhat ang Ginoo siyang kinabuhi. Nagbuhat og milagro, and then gisulayan, nagka-problema, pero huna-huna gyapon siya nga, ka Lord, layo lagi ka. And I have a question for you this afternoon. No? Question kay, have you ever felt like God is distant? Nabati ba nimo or nakabati ba ka na ang Diyos kilayo sa imong kinabuhi? Nabati ba nimo? Or basin ako lang, dili karon no? Katong sa una siguro. Have you ever felt that God is distant? Kanang layo kayo ang Diyos. Every time magampo ka kay tama na lang sa bubong. Tama na diya. Or every time mag-ampo mananggaling ka kay malimtan na nimo yung diyan po. Kung nakalimot ka, tungod sa kadagan problema. Nana na gyud nga level sa kadagan o problem. Layo kay ang Dios. But igsoon, no, I have a good news sa inyo. How Jeremiah, David, and even Job, in totality po, even si Jesus, gibati ana. Even si Ginoong Jesus, gibati niya nga layo ang Diyos. So, good news siya para sa ato. Kadili lang kita ang nagbati ana, but apil din sila. So, muna siya no ang kailangan nato dumdumon. That when we are tested by God, dili siya pasabot nga magpalayo ang Diyos sa imo.
Dili siya pasabot nga, sige, testingan di ka, atras ako na. Dili na na ang pagsulay sa Dios. Sahay lang, pabati na nimo kay ikaw ang kapalayo. Amen ba? Amen. No? Kung mabati nimo gali nga kalayo ka, check yung lifestyle. Iwasin ang imong lifestyle na kay ibalik na pud ka sa una. Ito ang imong bisyo sa una, gabalikan na nimo. Ang mga gagawas yung bakba, kay gabalik na. Ang mga butang nga, unta imong gibuyan na sa una, ikupta ni mabalik. Basin mo itong rason, nga no, nilayo ka sa Diyos. And in the life of Jeremiah, the prophet, in the lives of these people in the past, ilan ang nabati. No? Not because sa ilang pagpakasala, but tungod kay ilan lang nabati. No? So, tulog ka butang or tulog ka lessons nga kailangan nato kuptan when we feel that God is distant. No? Tulog ka lesson lang nga kailangan nato kuptan when we feel nga layo ang Diyos. Pinakauna, in Lamentations 1:16, part A, for these things I weep, my eyes run down with water, because far from me is a comforter. Number 1, acknowledge God as your comforter. Dili ang imong husband ang comforter. Dili ang imong wife ang imong number 1 comforter. Kung dili ang Diyos. Amen? Amen. Ang paghilak ni Jeremiah, dili siya nagpasabot nung naghilak siya kay na-destroy ang Jerusalem. Naghilak siya tungod kay nabati niya nga, asa na ka Lord? Sa kadagan nga kung gipangbuhat sa imo, tanan, ngano layo kay ka? Karon nga panahon, nga kailangan mong galit kayo tika. But, dali pa naman pangutana sa inyo, no, mga igsoon. Who told you that God was distant in the first place? Kinsa nag-ingon sa inyo nga ang Diyos layo? Pinakauna ko lang. Actually, wala na. Ikaw na, no? Ikaw ang nagpalayo sa Diyos. So, welcome sa Namalik kay inyo yung gitabo ninyo mensahe. So, nanaman mo dali, tunlan ninyo ang mensahe. Amen? Amen. So, muna siya no, ang kailangan yun nga i-internalize nato. Often, many times in our lives, it is not God who moves. Dili ang Diyos ang nagpalayo, but ikaw ang nagpalayo. It's our circumstances, ang atong mga problema, ang nagpabati sa ato nga layo ta sa Diyos. Maybe kay na-offend ka kay Lord, kaya wala gibuhat ni Lord ang imong gina-expect, or baksin po, na-offend ka sa isa ka tao sa simbahan, nagpalayo din ka sa Diyos, which is, wala may nanak ganun. Wala inaanang galing. But, one truth nga kailangan nato kumtan, no? That He never left. Wala yun siya namiya. Ikaw lang yun ang nagpalayo. Ikaw lang ang nagpalayo. Because God's comfort is consistent. In the beginning, no, sa sinugdanan pa lang, ang pag-comfort sa Diyos, consistent din siya. So therefore, remember nga, you have to acknowledge God as your comforter. Makita mo na sa 1 Peter 5 verse 7, having cast all your anxiety on Him because He cares for you. He cares for you. Ang kapital nga H, dili na. Kung pag-yun, dili na. Gamay nga H. Kapital yun, He. So, naay tao. Naay being. Naay Diyos kiwali. Nga ga-care sa imo. Ang capital pag-yun nga H, kung itapad nimo siya, ibutang nimo siya sa keyboard, tapad kay G. No? So, si God din, ha? God din ang H diyan, no? Capital G, pag-yun na. He cares about you. Therefore, ang imong mga problema, no, dili lang na imo. Apil na, o kalabot ang Diyos, ana. He cares for you. Problema lang, dili nimo kas ang imong tanan anxiety sa Diyos. Nag-ibo na lang ka sa siguro ninanin na level.
Basta ayaw yun na buhatag suon. You have to acknowledge that God is your comforter. In 2 Corinthians 1, 3-4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in affliction with many comfort, with which we ourselves are comforted by God. We ourselves are comforted by God. So, naday tao, na Diyos, naga-comfort sa iyang katawhan po. Because God does not run from our pain. Dili gadagan ng Diyos sa atong mga kasakit. Kung imo nang iingon, but iyan ang gina-embrace apil. Uban ka. No? Uban ka. So, acknowledge Him, rest to Him, and rest in Him. You have to acknowledge that God is your comforter. I remember many times sa akong pagpangalagad, nako sa dabilag, ganito. No? Wala ka plus passages. So, naman siya sa katabakan. So, paano siya? Di siya libak. No? May time sa una kuhan, kaya na emergency mong good. Pawali ko ng passages sa potasyo. Wala ko kandom ba? Tignan ko sa alas 12. Nak, ikaw sa wali. Sige, boss. Kung initial reaction kay sok. Sok. But dato na ako na-realize nga part siya sa pagpangalaga ang mga kalit-kalit. And niabot ko sa point nga mura kog na burnout. Kidahamay, sa mo itong mawali nga mura mo itong pinataktan. Kay tinood yun kaya wala kang prepare kay kalit-kalit lagi. And niabot sa point nga medyo nahugnaw at nagyapod sa tubangan. And one thing na na-realize na ako, si Lord lagi ang makasabot in the sense nga kanang kasabot siya kay iiyak ang gihimo. Inana bitaw nga sense. Kasi Josh kasabot mo siya actually. Love you sa Josh. So, hindi siya. At kaya nainana yun nga pa. Nainana nga problems nga. Naguna-una ka, na wala lang makasabot. Pero una-una balik, yan ang Diyos. Siya yun ang your top comforter. Top comforter. Ikadua, short naman yung mensahe, no? Ikadua, Lamentations 1:16, part B. For these things I weep, my eyes run down with water, because far from me is a comforter, one to restore my soul. Ikadua, acknowledge that only He can restore our soul. So, saan malipas? Saan yung pag-define sa restore? Well, actually, ang meaning yun sa restore ani nga time was ang judgment gusto nga murag kibali ang gusto ni Jeremiah ni nga time is gagrieve siya sa judgment nga gihatag ni Lord sa Israel. Kibali murag ginaingon niyo ba nga ibalik na mi Lord sa una kay inani na igapay tabo sa akong panahon. So restore refers to the divine act of bringing back to life. Ipabalik sila sa ilang whole good nga form o muna ang restore nga ginapasabot diri. And I have a story to tell, no? Nga ko story nga istorya. Naay isa ka lalaki ang iyang ngalan kay si Elias. Dili ka tong Elias nga itong nailhan, no? Elias was known in the village for one thing. Si Elias, nailan siya sa isa ka butang. Nailan siya sa iyang relo. Kani nga relo kay dili kani but pocket watch. Ito itong bitay-bitay. Gikan pa ni siya sa iyang grandfather. And kani siya kay small o gold and beautifully detailed. And it take faithfully. And gabi yun niya pa, functional kayo siya.
Pero niabot ang time nga ningundang magban. Yundang girugandar. O si Elias nagpanik. Na-realize niya nga pandamay. Gikan pa ni sa akong lulo. Gikan pa ni sa lulo sa akong lulo. So nagpanik siya. And niadto siya sa isa ka local repair shop. Adto siya og isa ka repair shop. Kani siya ang iyang natabo kay isa ka young technician ug nitan-aw sa iyaha. Gignan siya, looks like all of the gears are slipped. Giingon sa technician. Ang giingon dayon niya, padayon, I don't have the original parts, but I can try to replace it with one from this digital wristwatch. So, moto, and then, ginistingan sa repairman, the gear lock, similarly, gi-adjust, gi-fit, o pagtanawon ni Elias, mura og andar, pero dili. But when he wound it up, nothing. Walay kakitabo. Dili ka andar, dili man lang gani maka storya sa tinuod nga panahon. Tinuod nga oras. And then, gitanaw siya sa repairman. Nagtinutupay sila duwa. Ang giingon na dayon ni Elias, atong repairman, you can't fix a masterpiece with spare parts from something it wasn't made for. So, dili ka or dili din mo maayo sa spare parts nga dili siya fit para na. So, the only one who made it knows how to bring it back to life. So, this is the picture of God in your life. He knows every pieces. He knows everything about you. Nakasyada pag sa Diyos kay kabalo pag siya saan ka pag-repair. Sa bababi, kabalo pag siya saan pag-repair, aircon rep, tanan nga hugugnaw, kabalo na siya. But really, kabalo pag siya nga naray limitations siyang abilities. Katurag yung daikin na maka-fix. Katurag yung kanina mga brand na maka-fix. In the same way, to God, no, kung adto ta sa Diyos, all in all, siya ang naghimo sa tao, siya po nang makabalo sa pag-fix sa inyo sa ako. Amen. Kaya makita na siya sa Psalm 139:13, for you created me in my innermost parts. You wove me in my mother's womb. If you ever feel broken, remember that God knows how to fix His creation. He knows how to fix you. Amen? He knows how to fix you. Mabuni ang giingon ni David in Psalm 23 verse 3, He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for the sake of His name. He restores my soul. Remember, dili ang atong mga pares ang restore sa imo. Sorry, dili gali ang uyab ang restore sa ako. Ako iyab. Dili ang imong bana kay wali ang restore sa imo. Dili mo na imong asawa ang maka-restore sa imo. Ang Diyos lang. So if you ever felt broken, remember to go back to the one who created you. Go back to Him. Matod ba kay Pastor Elboy? Mura niyang ginaingon sa Diyos sa imo. Come. Come. Diba? Alin lang, madul. Yahulat ang Diyos. Katulad na yun, no? Atong matun-an, atong kailangan buktan is verse 16 part C. Because the enemy has prevailed. Ako na basahan ang tibok verse. For these things I weep, my eyes run down with water, because far from me is a comforter, one to restore my soul. My children are desolate, because the enemy has prevailed. Ikatulo, acknowledge that the enemy may prevail, but not forever. Acknowledge nga, pwede mo daog ang kaway, pero dili hangtod sa hangtod.
nidawagin siya at some battles in your life, pero dili na siya permit inana. So, Jeremiah acknowledges iya yung giingon nga defeated na ko Lord. No, ang ako mga kaaway nidawag na. O kana nga statement muna siya ang pinaka-honest nga statement nga giingon ni Jeremiah ani nga verse. And the Babylonians had really conquered Jerusalem. And the people were exiled. And the temples were destroyed. Pero muni ang kamatuoran ani. The enemy may win battles, but not war. Ang kaaway, he may win some of the battles, pero dili yun ang tibuok away sa imong life. Part na ni, no? Season na ni, nga napildi ka, pero makabalik na ka. Kabalik na ka. Basta, magpabilin lang ka sa Diyos, kuptan mo ang Diyos, kuptan mo ganiya. Amen? Amen. Maro mag-yun na ang sikreto. Matod ba ni Bishop, how to live long in the land? First is honor your father and your mother. Second is give God a reason nga buhion ka pagtaas. Ibasin, wala na rason si Lord nga buhion ka pagtaas. Kasi baon lang ka ni Lord double life, baon ka ni. Kani siya, sige reklamo, baon ka ni. Kani siya kasi bugod-bud. Kani kay dagan kay kaaway. Ako ni baon. No. Give God a reason nga iyang i-prolong ang imong days. Kay, mura mong yun na ang sikreto. In this season of pain, if you have experienced this season of pain, the enemy looks like ang itsura man ang gani kay naa sa iya ang bola tiwali. Realize this nga dili na perminti na. Dili perminti yun din. Kaya ang story yun sa Diyos perminti, kaya dili siya ganun kung defeat. It could be nga ang imong life may mo lesson nga dili awaton. Or it could be nga ang imong life kay may mo siya o example na permit awaton. So, in this life, do not stick to the mind or the mindset nga sa man ni Lord, pilido mo government. Wala na yun ka. Wala ka naguban sa ako. Imo na yung ibiyaan. Ayaw mag-stick, anak. Kaya ang reality yun, karon na yun na. Ang tanan biya bagyo, ay mula bayra, di ba? Tanan nga mga pagsulay po, mula bayra. So, the enemy may prevail now, but not forever. Ignan ko galingon, dili forever. Dili not forever. So the promise of God remains. Ang saad sa Diyos nagpabilin in Isaiah 54:17, the weapon formed against you shall prosper. In Romans 8:37, but in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. So we overwhelmingly conquer. Pamagira sa Diyos. So, igsoon, no? Basi nalimtan na nimo, basi nang imong man kay bildido na. Dili pala gina, no? Di pa na mao. And the enemy may prevail now, but our God is not finished. The Lord is not finished with you and me. As long as gaginawa pa ka, as long as buhay pa ka, wala pa nahuman ang Diyos sa iyong life. In the same way, siguro po sa ako, wala pa din naman ang Diyos. So, worship team, ayaw mapaghila niya mga panko, reassign kay na may i-raise up si Lord. I believe na nag-i-raise up si Lord. Si Naradia, naka-black niya po. Naka-polo shirt. Naka-polo shirt. Kasi muna siya raise up ni Lord. So, let it be. Atong saligan ang Ginoo. All the more, kung masaligan galing nato ang tao, all the more, kailangan nato saligan ng Diyos. Sa mga panahon nga dili nato masabtan, kailangan nato saligan ng Diyos. O sa mga panahon po nga masabtan pa nimo, saligin gyapon ng Diyos. Because acknowledge
You have to acknowledge that the enemy may prevail. But not forever. Not forever. So, akong balikon ako, isa ka pangutana kanina. Sa ato, no? Matag ato lang ang pangutana. Have you ever felt that God is distant sa imong life? If yes, muna ang kailangan nato yun. God was never distant in the first place. Ang Diyos, dili layo, ikaw lang ang layo. Ikaw ang layo. Maybe, naglakaw ka sa isa ka season sa imong life where God is silent or distant, absent, no? But just like Jeremiah, hilak lang yapon. Ingon lang yapon sa Dios. Ang imong dili masabtan. Istorya lang yapon sa iya. And the truth is, God was never far. Wala yun, dili yun layo ang Diyos. Naragin siya. Actually, wala lang yun si Lord. Yalit na maduol ka. So, even when your soul feels lost in sorrow, God is still reaching for you. Kaya paabot rin ang Diyos sa inyo. With His mercy and grace. Mercy that is new every morning, and grace that is new. Good. So, acknowledge Him, trust Him, and hold on to Him. Because only the Creator can restore what He made. So, when God feels distant, don't run away. Run towards Him. Kay ang gingon sa Jeremiah 23 to 24, I am the God who is near, declares the Lord, and not a God far off. Remember na diligid layo ang Diyos. Diligid layo ang Diyos. Magambot ta. Let us be in the manner of prayer. Ginong Diyos, labing pagamanan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo, O Diyos. Salamat Lord sa imong pulong na gihatag. Ug salamat Lord sa pagpa-remind sa mua. That all these times, Lord, dili kay kalayo. Dul ka Lord sa among families. Kami lang yun ang palayo. O Diyos, Lord, we surrender ourselves before you. Kamahal, among ihalad, among kabalingon, dira sa imo, Diyos. Ikaw ang nag-create, O Diyos, sa mua. Ikaw ang nagbuhat, O Diyos, sa mua. Ikaw ang nakabalo, Lord, sa tanan nga among giagian karon. Busa, Lord, among ihalad ni, O Diyos, sa imo. Ginoo, salamat, Lord, sa tanan. Lord, if ever we felt discouraged or offended, Lord, sa unsay gakahitabo sa among life, please, Lord, remind us that you are still good. You are still faithful. And all, O Diyos, all these things, it is good, yapon, ang ending, Father. Salamat kay Ginoo sa tanan. Salamat, Lord, sa imong pulong. Dalagon ka, O Diyos, na walay katapusan. In Jesus' name. Amen. Amen. So, tapos na po. Thank you. God bless. Praise God. Grabe, no? Wala lang din nakuha ni Klein ang akong kagwapo. Kundi learning how to listen. Wow, kabalong ano niya. Ako lang ginigil. Ganyan na pagingan niya na wala siya kabalong ano niya, which is opposite. Lord, basay ko agad niya. To be honest, na ay gabi lang yun, di ba? Gabi, kagadlawon kay ko nakaabot. Gikan ni og hingoog. Kapoy na kay ko, then ako na panalagsan ako, di ko maka-check. Open ko sa messenger. And then, naisa kay suon na to. Nga nag-message ako, pa, si nani ako sitwasyon, nani. Then yan ako nga, murag inana ang feeling ba, katong ipang istorya ni Pastor Klein. Maugit ko tanan. Moto na ko nga,
Kung ako ning tubayan karon di ko kamatawag magayon ko nga ako nga sige chat ko kalugayan nahatulog na gani ko. Ano ako na send ang akong message. And then ako lang last na yung saya kita tawag. Kaya nalipay ko nga, nakita na ko siya dire karon. Wagin ko mapugong. Gi-message kina ko siya kamulong gas message si Pastor Klein anay ko nga. Di na kayo mention ang ngalan, di na kayo mention. Niyanay ko siya, wala ko nagsulti kang Pastor Klein sa convo na to. Wala ko ikisulti. And then, gi-prepare niya na nga message a week before. In other words, magsabak. And kung dili na siya iya ni Lord, ang buta na gikan. No? So I really believe that God is talking to His people. Yan, na-bless kayo ko sa mensahe ni Pastor Klein. No? Na-bless kayo ko. Na-bless ko mo? Amen. So, imbis nga ako ang mag-pray ato, iyan namang yampuan. No? Thank you so much, Pastor Klein, for a very great final message. No, ano bitang last message nga abigyan ako iyang gamiton mag-testimony na siya. But I did not expect that he will give the time to really ihatag kung sa gihatag ni Lord. Which is I'm very proud sa iyang gihimo because I know kapaminaw mo ko kabalo ko ako isulti sa iya and yet nigawas ang mensahe nga kinahanglan sa atong mga kaigsuonan. So, as we will be coming before God in this next part of worship, kumana na to siya gisimba, pinaagi sa atong mga pag-awit. Kumana ko na to gisimba, pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong. Karon ato na po siya daygon, pasalamatan, simbahon, pinaagi sa atong mga halad o ikapulong. Okay? So, ayaw paman sa nakapastar, ayaw na mo paghulat sa wag di man siya video king ang hulog tag 5 tingog kayo. Let us bring our offering kay Lord. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami sa mensahe na imong gihatag kanamo. Salamat Lord sa pagpadala sa imong mensahero na tinuod yun na mati, na minaw kanimo, na nakita ang dili makita sa normal nga mata Ginoo. Ikaw may nag-reveal sa mensahe Lord na para yun kanamong tanan. And Lord, salamat kayo sa imong mga kaanakan na nagadala sa ilang mga halad, ikapulo nga na kanimo. Lord, dawata kini isip humot nga insenso diha sa imo ang trono. And Lord, ako kong giampo nga imo kining gamiton Ginoo. Tuloy kami saon kini paggamit para sa pagpakaila pa sa imong buluhaton diri sa Damilag, Manolo, and even sa mga kasigbit nga lugar Ginoong Dios. And Father, we pray nga sa among pagdala niini diha kanimo, amo pong gitindugan ng imong gisaad kanamo Ginoong Dios nga kung kami magadala niini imo kining ibalik nganhi kanamo 30, 60, 100 kapilo Ginoong Dios. O Lord, imong pagkakapuson ang manunukop sa panalangin para nga ang among panalangin amo gayud ma-enjoy, among magamit Ginoong Dios. And Lord, ikaw po multiply pa sa ani nga mga panalangin nganhi kanamo. Sa imong pangingon, sa imong pulong, pag-aablihan mo mga bintana, mga gangaan sa langit para igapupo ang panalangin para wala na kami kabutangan pa niya. And Lord, salamat kaayo na ikaw ang Diyos na
tawag sa imong mga katawhan. Salamat Lord, kay ikaw ang Dios na lastar sa imuhang mga kaanakan. Lord, even sila Pastor Clyde, Pastor Adona, we thank you for their lives. We thank you for their years of service, the race of Blessed Hope Damila. And Lord, sa magabalhin sila sa ilang bagong tawag na iyong ihatag para kanila, I pray Lord na ikaw may magaupan kanila, ikaw may magagiyan kanila. And Lord, panalanginan mo pa sila, Ginoong Diyos. And Lord, salamat kayo sa matagusa kami anhi para magadala o pagsimba kanimo, pagdaing kanimo. Lord, dalaan na po mi Ginoo sunod simana diri sunod Domingo, puno sa kadaugan, puno sa kalipay, puno sa proteksyon, puno sa pagtagpo Ginoo sa mga panginahanglan. And Lord, gamita pa ang imong mga kaanakan, nga daghan pang katawhan ang makaila kanimo, daghan pang katawhan ang madala sa imong tiilan, pinaagi sa imong mga kaanakan nga ani karon. Lord, salamat kayo. Ug ako nagadeklarar og mga panalangin Ginoo sa matag pamilya nga girepresentaan. Panalangin nga pisikal Ginoo. Kung aduna may naay balatian karon Ginoo, in the name of Jesus, ikaw ay mag-aayo kanila sa gamanang ngalan ni Ginoong Hesus. Sa katong mga naay gipangbati nga ni maayo sa ilang mga lawas Ginoo, pag-aayuhon nimo in the name of Jesus. Dili lang katong ania diri ko dili tanang membro sa pamilya nga naa sa ilang mga iya nga mga panimalay karon nga naay gipangbati in the name of Jesus, pag-aayuhon nimo. Ligunon nimo Lord, tagaan mi nimo og bag-ong kusog Ginoong Dios nga sa amo ang magamit sa matag adlaw. O Lord, panalangin sa material o pinansyal. Lord, ang among mga bayronon karong simanaha pagatagbuon mo Ginoong Dios in the name of Jesus. Ang among mga kinahanglan nga mapalit Ginoo, mapalit karong simanaha Lord in the name of Jesus. Ikaw may mag-provide para sa imong mga katawhan Lord. As we remain faithful diha kanimo, ikaw po magatagpo sa panginahanglan sa imong mga kaanakan. And Lord, I pray even for emotional and relational blessings, Na Lord, ang among mga relasyon, Ginoong Diyos, bana, asawa, ginikanan, mga anak, managsuon, Ginoo, ako iampo nga ikaw may increase, sa gugma nga naa diha sa sulod, Ginoong Diyos. Dili na mag-away-away, Ginoong Diyos, kundi magkauli diha kanimo. And Lord, I pray even sa mga kauban sa simbahan o sa mga amigos diha sa silingan, Lord, I pray nga mag-uli ang mga relasyon, Ginoong Diyos, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, I pray most of all for spiritual blessings. Na Lord, ang imong mga katawhan, imong pagkatagbuon sa imuhang balang espiritu, punon mo sila, Ginoong Diyos, nga kung amatag adlaw, Ginoo, ikaw ilang unahon, Ginoo, makita silang panahon sa pag-ampo, sa pagbasa sa imong pulong, Ginoong Diyos. And Lord, magtubo sila diha sa pag-appeal sa ilang mga life groups, Ginoo. And even Lord, mahimo silang faithful sa pagsimba kanimo matag Domingo. Lord, salamat kaayo. Salamat kaayo. Ikaw ang Dios nga kanunay nagauban ka namo. Naghihigugma minimo Ginoo sa ingon pa ni Pastor Clyde nga nay mga panahon Lord nga di namo ka mapati Lord. Among feeling layo kay ka. Pero at tinuod kami di ay nagpalayo. Lord, I pray nga imo ming tudluan nga makabalik mi diha kanimo. Tultuli mi Ginoo sa dalan nga asa ka Ginoong Dios. And Lord, salamat kaayo na sa among pagpamauli karon ikaw magauban ka namo. Og imo ming panalanginan ug kami pod mahimong mga panalangin sa mga katawhan Ginoong Dios. Salamat kaayo. Ug karon ang gugma sa amahan, ang grasya kalinaw ni Ginoong Hesukristo, ang pagtihog pakigdait sa balang espiritu magauban sa matagusa sugod karon hangtod sa walay katapusan ug ang tanang anak sa Dios magaingon. Amen. O amen. Okay, so before tama adto sa atong mga halos, I know excited na kayo ang atong band protocol. Ako ngayon tayo paglingkod sa kana ako announcement. Okay? Announcement. And ato po ang yuon nga butangan og duha ka bangko diri sa tubangan. Diri sa tubangan duha ka bangko. Ay kabalaka wala ko'y kaslon. Kasal na. Dili pa. Kato ang yun si Pastor Clyde, Pastor Adona, diri sa atubangan.
Kasal na. Dili po musugot ang blessed hope nga muuli mo nga wala mi nakapasalamat sa inyo. Okay? So, ato hangyoon si Pastora Donna. Di pa na mo Pastor ha? Pastor Clyde, dali sa front. And ako ning ibalik sa ako ning hatag di ay ang microphone karon dito sa Pas. Kasi mag-MC ana. Okay. So, ako ning hatag kay Coach Honey. So may hapon sa tanan. No, wala naman yung matulog.